Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ramdam na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagdami ng pasahero para sa Semana Santa. Dahil sa mahal na langis, mas pinili ng ilang biyaherong magbus paprobinsya sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Pero napamahal pa rin ang mga pasahero ng 8 bus company dahil sa dagdag singil na hindi naman otorisado. Live mula sa PITX, nakatutok si Mariz Umali. Mariz! Mel, Emil, Vicky, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na bawiin muna ang ipinatupad na provisional fare increase ng LTFRB para sa mga provincial buses. Pero kahit daw naiintindihan ng LTFRB ang hirap na pinapasan ngayon ng mga bus companies dahil sa taas ng presyo ng langis, ay nagbabala sila ngayon na posible raw ma-revoke ang kanilang prangkisa kung magpapatupad sila ng dagdag singil sa pamasahe. Mismong pamunuan ng PITX ang nagsabi, 8 bus company na ang iniimbestigahan at papadalhan ng show cause order dahil sa natanggap na report na nagdagdag sila ng singil sa pamasahe kahit di dapat. From as low as 100 to as high as 200, no? So nakakalungkot ito kasi alam naman natin na makadagdag pa to sa pasanin ng ating mga kapusong commuter. So ang ginawa natin, kinalap natin information na yan, yung mga reklamo at dinulog natin sa LTFRB at DOTR. Yung pamasahe namin papunta dito is 1,200. Tapos ngayon pabalik po kami, nagpresyo siya ng 1,500 po. Siyempre po mabigat kasi estudyante po. So as a student, siyempre mahirap po yung magmahal kasi imbis yung igagastos mo pa sa school, magagastos mo po talaga sa pamasahe. Kasi dati 260 something ang fare. Ngayon 300 plus na siya. No choice ma'am, hindi pwede maglakad. Masyado malayo. Kailangan po kasi kasi po yung kung hindi po gagawa ng ganung paraan, hindi po kakayanin ng company. Isa po yung diesel, sobrang taas po ng presyo. Wala pong ipapasweldo yung company namin sa tao. Kung hindi po makakabiyahe. Hindi raw ito palalagpasin ng LTFRB at DOTR. Hanggang ngayon, walang inaaprubahan na taas sa pamasahe. Kaya nga naglabas ng fuel subsidy ang DOTR at ayudang DSWD. Kailangan namin talaga imbestigahan sila. Kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit dun sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging. And maybe a ground for the suspension or revocation of your franchises. Sa kabila nito, marami rin ang piniling mag-out of town para samantalahin ang mahabang bakasyon kasama ang pamilya at kaibigan. Tulad ng magkaibigang sina Ina at Romel. Magpupus daw at magbabarko papuntang Boracay imbis na mag-eroplano. Actually, sobrang excited kami kasi first time namin magbabus and barko. Mas mapapamahal talaga kami kapag nag-plane kami. I think mga 20 to 30%. So yeah, so that's a valid point since right now meron tayong challenges. And actually parang it's about time also to unwind, no? After all the work and pressure, diba? I think we need to reward ourselves also, and at the same time we need to commemorate yung beliefs and natin, faith to God. Si Brian excited na makasama ang pamilya na gunitain ang Semana Santa pagkatapos ng mahabang panahon. Ayan po yung yung bulaklak na pag ilalagay namin sa karo, yung pagpoprosesyon po. Ano yung karen niyo? Yung dito, apa? Yung sino yung santo niyo? San Pedro po. Kung bibilin sa Bicol, mas mahal po yung alaga ng bulaklak. So dito nila binili? Opo, dangwa po. Kahit naman tagtipid ang marami, mas nadagdagan pa raw ang mga bumiyahe ngayong taon ayon sa pamunuan ng PITX. Mas marami raw kasi ang gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Compared to last year, no, para meron lang tayong point of comparison, Palm Sunday last year umabot tayo 165,000. This year, Palm Sunday, 178,000. So that's a significant increase. So inaasahan natin na that will be the same for the rest of the week.
Vicky, paalala ng PITX sa mga pasahero na isumbong agad sa kanila ang mga bus company na magpapatupad ng dagdag singil sa pamasahe. Tuloy naman daw ang random drug testing, pati na rin yung pag-i-inspeksyon sa roadworthiness ng mga bus. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sa Batangas Port naman, hindi na kailangang mag-chance passenger o magbaka sakaling pumunta roon kung wala namang tiyak na biyahe. E alamin natin kung bakit sa pagtutok ni Bam Alegre. Ma'am? Mel, Lunes Santo, unang araw ng test run ng ORAS o ng Online Registration Assistance System. Dito yan sa Batangas Port. Sa tulong nito, yung mga pasahero malalaman na nila online kung meron bang biyahe para sa kanila. Sa pag-inspeksyon ng Philippine Ports Authority sa Batangas Port kaninang umaga, naabutan ng mga otoridad na may kumpol ng mga pasahero sa pantalan habang kainitan ng araw. Pila ito para sa ORAS o Online Registration Assistance System. Teknolohiya na nag-test run ngayon sa Batangas at Lucena Port. Kapag wala pang ticket ang pasahero, kailangan nilang iscan ang QR code ng ORAS para malaman kung ano-ano mga biyahe ang available. Pwede itong gawin in advance bago pumunta ng pantalan. Pero para sa mga pasaherong walang online access, may help desk na maaaring lapitan. At dahil maalinsangan sa labas ng pantalan, pinalipat na ng PPA ang pila sa loob ng Batangas Port. Kailangan magkaroon ng kasiguruhan ang mga kababayan nating sumasakay, sigurado yung kung anong barko ang sasakyan nila, sigurado kung anong petsa, sigurado kung anong oras, at siguradong makakarating sila sa kanilang destinasyon. Ayon sa Philippine Ports Authority, sa parehong panahon noong nakaraang taon, Lunes Santo, nasa 24,000 to 25,000 daw yung mga pasahero dito sa Batangas Port. Pero ngayon taon, sa kanilang estimate, nasa 17,000 to 19,000 na lamang daw. 10% daw ang nabawas. Ina-anticipate natin na na medyo babagal yung turnover ng mga pasahero kasi nagbawas yung mga ibang shipping lines natin ng mga biyahe. Ang report sa atin, may mga shipping lines din na bumagal ang biyahe dahil medyo nagtitipid yata sa krudo. Kung ang estudyanteng si Anton ang tatanungin, hindi na sana siya babiyahe papuntang Calapan Oriental, Mindoro. Nagmahal na kasi ang pamasahe sa barko, pero mas mahal niya ang kanyang mga kaanak dito na miss na raw niya. Sa barko naman po, dating 400 lang. Ngayon 480 na nabawas din po kasi sarili kong pera. Kaya medyo malaki din po yung kaltas. Gusto ko po makita yung aking pamangkin. Nakulayan naman ang dating drawing na outing ni Ram sa group chat. Ngayon papunta na silang Puerto Galera. Patunay nila na ang mga biglaang lakad tulad nito, yun talaga ang natutuloy. Masaya, medyo nagka-close po kami kahit nagpa-plastikan lang po kami. Okay naman po kasi pamasahe medyo pasok naman sa budget kahit paano, kahit na holiday tsaka tumataas yung presyo ng gas. Mel, dito sa pantalan, makikita ninyo sa ating likuran, ito yung mga help desk para sa mga pasahero na walang online access para magamit pa rin nila ang oras. Ito ang live na sitwasyon mula rito sa Batangas Port. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Abot na hanggang kusina ang krisis sa presyo ng langis. Inaasahan kasing magmamahal ng mahigit 100 piso ang kada 11 kilong tangke ng LPG simula sa Miyerkules. Para makatipid, may mga gumagamit muna ng uling sa pagluluto pero pati yan, tumaas na rin ang presyo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ngayong pataas pa ang presyo ng LPG, gumagawa na ng paraan ng ilang tindero para makatipid. Si Mario, sumasideline sa pagbebenta ng sabaw at kape sa Kamaning Market sa Quezon City. Gumagamit na siya ng kalang de uling. Malaking tulong din yan kasi bili mo yung gasol 3 weeks lang ang gamit. Dati uling bili 1.1, ganun. Ngayon 1.5 na. 3 weeks lang yung laki. Yung uling 70 sa lutuan, tsaka malaking minus yun pag gumamit tayo ng uling. Gumagawa rin ng kala na gawa sa bakal at semento si Mario sa halagang 700 pesos. Yung mga kapitbahay ko dito, nagluluto din. Sa akin nagpapagawa. Lalo yung mga nagluluto ng sago, namamahalan sa gas, saka matibay. Inaabot na ng 5 taon. Kahit gamitin araw-araw. Pero pati uling nagmahal na. Kung tingi ang bibilihin, nagmahal ng nasa 5 piso kada plastic ang uling. Presyo po namin ngayon ng isang sako dati, 450.
Ngayon, tinaasan na po kami ng 20, nagiging 470 na po. Dahil sa mahal ng gasolina at saka sa mahal din ng gas ngayon, nagiging mabili po ang uling namin ngayon. Ang ilang may tindahan gaya ni Melissa na problema na sa mahal ng LPG. Sa gas namin, almost 1.3 na po. Dati, nasa 900 plus lang. Ang laki po ng tinaas, sobra. So, paano pa tayo tutubo ng maayos niyan? Pero mas pipiliin pa rin niyang gumamit ng LPG imbes na ibang pangluto gaya ng uling o electric stove. Mapapadoble pa tayo doon. At the same time, mas mahirapan pa tayo. Imbes na mapadali din yung pagluto, matatagalan pa. Mahirap po magkahoy dito. Mas mahirap pa pag nasunugan tayo. Tsaka mahirap sa tayo kukuha ng kahoy. Sa electric stove naman, medyo tataas naman ang kuryente natin doon. Kawawa din naman tayo sa kuryente. So walang option. Ang ginagawa na lang daw niya ngayon, patayin agad ang tangke pagkaluto ng pagkain. Sinisiguro rin niyang nakasara ang tangke at walang singaw. Ayon sa LPG Marketers Association, sa April 1, Miyerkules, inaasahang tataas ang presyo ng LPG. Sa ngayon, nasa 50 pesos ang taya nila na nagagastos ng household consumers kada araw kung 3 beses sila magluto. Ang initial info na lumalabas sa forecast po nila is up by $115 per metric ton. So, na-expect po namin that will be in a round of 10 pesos per kilo or kaya 110 per 11 kilogram cylinders ang maidadagdag by April 1. Yung itinaas po na mga kulang-kulang 500 pesos, it's equivalent to 17 pesos additional per day ang kanilang gasto. So sa tingin namin, hindi naman ganun kalaki ang impact pagdating ho sa 80% of our consumer, which is the household consumer. Hindi pa masabi ng LPGMA kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng LPG. Pero sakaling humupa ang tensyon sa Middle East, kinabukasan inaasahan nilang babagsak na ulit ang presyo ng LPG. May paraan naman daw para makatipid. Para makatipid po kayo ng 20% sa inyong pagluluto, pag sabay-sabayin po ninyong lutuin, ibig sabihin ang rekado po ay nakahanda na para po mas maging mabilis ang pagluluto. Hindi ho kayo magpanik bumili sapagkat hindi naman ho tayo nasa shortage. Madali pa rin ho kayo makakuha ng produkto, medyo mataas nga lang ang presyo. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nilimas ng 4 na hold-upper ang kita ng isang convenience store sa San Mateo, Rizal. Natuntun ang 2 sa kanila dahil sa cellphone na kanilang kinuha sa isang kinaladkad na customer. Ang nahulikam na krimen sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Kita sa CCTV ang pagpasok ng 3 naka-helmet sa isang convenience store sa San Mateo, Rizal at agad pagdedeklara ng hold-up. Ang isang babaeng customer napaupo sa sahig. Kinaladkad siya papasok ng stockroom ng isa sa mga suspect. Habang ang isa sa mga suspect pumunta sa likod ng cash register at kinuha ang pera sa mga cabinet at susi ng vault. Maya-maya pa, dumiretso na sa stockroom ang mga suspect at nilimas ang laman ng vault. Habang ang customer, puwersa ang kinuha ang kanyang relos, singsing at cellphone. Bago tumakas, pinagsisipapa ng isang suspect ang customer papunta sa isang sulok ng kwarto. At may iba pang ninakaw sa establishmento. Kinuha ang mga nasa mall, nakuha din sila ng sigarilyo bago tumakas. Ito yung mga notorious na mga nagnanakaw. Marami na silang biniktima mula Taguig, lumabas na sa Taguig, pumunta dito sa Calabarzon at saka sa NCR na ang kanilang area. Kinalaunan, naaresto ang 2 sa 4 na suspect sa Taguig. Na-recover sa kanila ang mga suot na helmet at damit ng mga hold-up. Nahulihan din sila ng baril at granada. May plano pa umunong mang hold-up ang grupo sa Taguig, pero nasundan sila dahil sa cellphone na kinuha sa isang biktima. Ang isang cellphone na nakuha ay may tracking device. Doon yun ang lead namin para matuntun yung mga suspect. Binato ngayon itong talk natin sa Taguig City Police Station yung information, pati picture. Tuloy-tuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang 2 pang suspect sa panloloob. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. May mga hindi umano'y sinumiting pangalan ng mga tsuper ang ilang transport network company, kaya libo-libo ang hindi na isama sa listahan na bibigyan ng ayuda ayon sa DSWD.
Mabibisto raw kasing sobra-sobra sa pinapayagan ang bilang ng kanilang mga partner drivers. May paliwanag naman ang DSWD kung bakit hindi online ang pamimigay ng ayuda. Nakatutok si Joseph Morong. Naghahagilap ng pera ang jeepney driver na si George dahil hindi siya nakakuha ng 5,000 pisong assistance to individuals in crisis o AYICS. Ito yung ayudang ipinamamahagi ng isang linggo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nag-submit po, sir. Ay, hindi po namin alam, sir. Sa kita kasi, malaki na bawas doon sa kita namin. So, yung 5K po, pang tulong din po sa dagdag kita. Isa si George sa mga libo-libo mga jeepney driver na wala sa listahan at hindi nakatanggap ng 5,000 galing sa DSWD. Marami ring motorcycle taxi at transport network services o TNVS riders ang hindi nakakatanggap ng ayuda sa DSWD. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, may mga pangalang hindi isinumite ang mga transport network companies dahil mabubuko daw silang lampas sa pinapayagang bilang ang mga driver nila. Dalawa lang yan, to be fair about it. Grab and InDrive. Mas malaki pa yung itinago nilang bilang, and I'll use the word itinago, kasi this was talagang sadyang itinago. Itinago nila yung mga tempo drivers nila. So you can imagine, mas malaki pa yung nakatagong drivers than yung disclosed drivers. Pag-uusapan po natin yan kasi sa dami po nito, ayaw naman po natin na dumagdag pa sa problema ng ating mga riders. Kinukuha pa namin ang panig ng dalawang kumpanya. Pagtitiyak ng DSWD para dun sa mga jeepney driver, TNVS rider at motorcycle taxi rider na hindi nabigyan ng 5,000 pisong ayuda dahil hindi kayo nakalista nito mga nakaraang araw, meron pa rin kayong aasahan sa susunod na linggo. NCR? Yes, sir. My working table is this week na sa akin na yung mga list. April 1. April 1. Ang listahan. Listahan. Kailan ang bigayan? Dapat right after Holy Week. Pwede na Right after Holy, yes. Right. Yung mga hindi nabigyan, sir, ha? Yung dalawang kategorya, hindi nag-claim at hindi nasama sa listahan. Okay. By next week. Yes. Kasabayang ihahabol na ayuda sa bigayan ng mga ayuda sa mga tricycle drivers sa mga probinsya sa April 8. Ipinagtanggol ng DSWD kung bakit hindi na lamang gawing online ang pamamahagi ng ayuda. We have to have a form of validation and verification dahil ito yung unang bugso. Yung listahan hindi nang galing sa DSWD. So kailangan makita namin una, totoong mga tao ba to? Physically, nandyan ba sila? Mula naman sa Department of Transportation, makakakuha ng fuel subsidy ang mga operator at driver ng mga tradisyonal na jeep. 5,000 para sa mga tradisyonal na jeep at 10,000 sa mga bus at modern jeep. May 5,000 cash assistance din ang mga bus driver at UV Express. Bus drivers po, kapag wala kayong 5K, ang ginagawa namin ngayon, yes, either deposit or coordinate with your operators. Kailangan namin listahan. Ibigay nyo yung e-wallet accounts nyo doon. Pag mayroong mga chuper talaga na ayaw talaga ng mga ganito o wala silang mga e-wallets, pwede po kami mag-hold ng special payout para cash po namin ibibigay. Conductor po yan, kukuhanin po natin yan sa DSWD. No, nakiusap po tayo. Nasa 1 bilyong piso na ang naipamamahagi na fuel subsidy mula sa 2.5 billion pesos na budget. Kapag naubos, maaaring mangontrata na lamang ang gobyerno ng mga pampublikong sasakyan para magbigay ng libreng sakay kaysa magtaas ng pamasahe. Ano ba yun? Ngayon po, ang utos lang ang Pangulo sa atin is ipagpaliban muna hanggang matapos natin itong mga subsidiya natin at mga iba't ibang programa tulad ng libreng sakay natin na makikinabang naman po talaga are the existing chuper and yes, as contracting, libreng sakay service contracting natin kasama ang commuters din natin. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sakto sa mga babiyahe ngayong Semana Santa ang pagbubukas ng isa pang bahagi ng Cavitex C5 link na pinisinayaan ni Pangulong Marcos kanina. Hindi lang mapapaikli ang biyahe mula Taguig hanggang Parañaque, libre pa ang toll. Tinutukan yan ni Ivan Mayrina. Ang dating 1 hanggang 1.5 oras sa biyahe mula Taguig hanggang Parañaque, magiging 15 minuto na lang. Yan ang ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbubukas sa isa pang bahagi ng Cavitex C5 link kaninang umaga. Ang mas maiksing biyahe,
Tipid, hindi lang sa oras, kundi sa konsumo ng gasolina at krudo. Napakalaking savings ito sa gasolina, sa krudo, sa fuel. At hindi maliit na bagay ang mabawasan mo ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings siya. 36,000 na motorista ang tinatayang makikinabang sa bahagi ito ng Cavitex araw-araw na makakabawas sa mga dumadaan sa mga mas maliliit na kalsada sa Parañaque at Taguig. Kaya inaasahang mapapaluwag din ang traffic sa mga bahaging yon. Mas magiging mabilis na rin ang biyahe mula Cavite patungong Taguig dahil sa bagong expressway na ito na timing ang pakinabang ngayong Semana Santa. Dagdag pa ng Pangulo. Toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon at maraming bumabiyahe. Inanunsyo rin ng Pangulo na bukas bubuksan na ang Central Luzon Link Expressway o CLEX na magdurugtong sa SCTEX sa Tarlac City at Maharlika Highway sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dahil dito, ang dati anyang mahigit 1 oras sa biyahe sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan magiging 20 minuto na lang. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ngayong biyaheng Semana Santa, pilit daw tinitiyak ng kagawaran na walang obstruction sa Maharlika Highway na tumatagos mula Luzon hanggang Mindanao. At sa susunod na taon ay sisimulan ang major rehabilitation nito. Major rehabilitation ng Maharlika Highway ngayong April and May. No? So yan, this year ang budget natin is roughly about 16 to 17 billion pesos this year alone. That will be augmented pa by additional investments next year. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, bumulusok sa panibagong all-time low ang peso-dollar exchange rate. 60 pesos at 69 centavos yan kada US dollar. Mas mababa sa naitalang exchange rate noong Biyernes na 60 pesos and 55 centavos. Happy Monday, Chican mga kapuso! Filled with fun ang 25th Kisi-Kisi Festival sa Ilog Negros Occidental. Ang pakikisayaran ng Sparkle Stars sa report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Biyaheng Ilog Negros Occidental, sina Kapuso at Sparkle Stars Allen Ansay, E.A. Guzman at Shaira Diaz. Nakisayang tatlo sa 25th Kisi-Kisi Festival. Kinilig ang fans ng manghara na si Allen. May song number din si Shaira. At asawa niyang si E.A. Happy ako na makasama yung mga kapuso natin dito. Yes, maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo. Alam mo yung pag nagpe-perform ka, mas gaganahan ka kasi nakikita mo nag-enjoy sila. Sa lahat ng mga Ilog noon na pumunta na nandito ngayon, thank you so much. Mula sa GMA Regional TV, Adrian Prietos, Nakatutok, 24 Oras. 7 individual ang kinasuhan ng PNP dahil sa umano'y pananamantala sa mahal na presyo ng langis. Kabilang sa kanila, ang lalaking nahuli sa Albay dahil nagbebenta umano ng tinging gasolina kahit walang permit. Nakatutok si Chino Gaston. Huli sa bus operation ng Albay Police ang lalaking nagbebenta umano ng tinging gasolina kahit walang permit. Bukod sa mark money na ginamit sa operasyon, nakumpiska ang fuel tanker truck na pinagkakargahan ng mahigit 1,200 liters ng gasolina na nakaimbak sa mga plastic container. Ayon sa PNP, sa mga lehitimong fuel suppliers naman nakuha ng sospek ang gasolina. Bumibili po siya kaugnay yung mga lehitimong numero ng liters na pwedeng bili ng mga individual. Gumagamit din po siya ng ibang individual ako saan. Ito pagsasama-samahin po nila at binibili sa iba't ibang gasoline stations. Nahaharap ang sospek sa paglabag sa BP-33 o ang batas laban sa iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo. Sa kabuuan, 7 individual na ang nakasuhan ng PNP kaugnay ng pananamantala sa patuloy na pagmahal ng petrolyo bunga ng krisis sa gitnang silangan. 4 ang nahaharap sa reklamong hoarding, 2 naman sa reklamong profiteering o overpricing at 1 sa paglabag sa trademark infringement. Bukod sa mga iligal na nagbebenta ng gasolina at krudo, binabantayan din ng PNP ang mga gasolinahan sa buong bansa. Mula sa 425 na nagsarang gasolinahan noong nakarang linggo dahil sa kawalan ng supply,
365 na lang daw ngayon ang nananatiling sarado sa higit 14,500 na gasoline stations sa buong bansa. Base sa kasunduan ng PNP at Department of Energy, tuwing may nagsasarang gas station, pinaalam ng PNP sa DOE ang sitwasyon at pupunta naman ang DOE para magsagawa ng verification at inspection. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Dalawang dating opisyal ng gobyerno ang sinampahan ng reklamong graft kaugnay ng kickback umano sa maanumalyang flood control project. Ang dalawang opisyal itinuro dati bilang taga-kolekta umano ng pera para di umano sa Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Kinalampag ng iba't ibang grupo ang Office of the Ombudsman ng kanilang ireklamo ng graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct of Public Officials sina dating Undersecretary Adrian Bersamin ng Office of the President at dating Undersecretary Traigiv Oleyvar ng DepEd. Sila ang lumalabas na mga bagman mismo ng Pangulong Marcos at napakalaki ng kanilang kinalaman doon sa pagnanakaw na nangyari hindi lang sa flood control anomalies kundi sa iba pang mga infrastructure projects. Ibinase raw nilang reklamo sa mga salaysay ng state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pati na sa video statements sa social media ni dating Congressman Zaldico. Sabi ni Bernardo, sina Oleyvar at Bersamin ang kanyang mga katransaksyon sa pagpapalitan ng armored vans sa parking ng isang hotel na naglalaman umano ng mga kickback mula sa mga proyekto. Sa mga video naman ni Ko, tinuro niya sina Oleyvar at Bersamin bilang mga bagman raw ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Oleyvar at Bersamin. Pero nauna nang tinanggi ni Oleyvar ang anumang pagkakasangkot sa mga budget insertions. Dati na rin sinabi ng palasyo na walang katotohanan ng mga binabato sa Pangulo. Ito ay bahagi ng pagpapanagot natin sa lahat ng mga sangkot. Sila ay sinasabing nakatanggap or tumanggap on behalf of the Malacanang Palace. Kaya gusto natin sila ang unang imbestigahan. Dahil sa investigasyon ng ICI, walang nangyari. Wala man lang matataas na opisyal na napanagot, walang nakulong. Merong mga kaso pero ilan lamang at saka yung mga maliliit na isda lamang. So hindi pwedeng gano'n na lamang ang nangyari sa mga investigasyon na yan. Hindi pwedeng magkalimutan na lang. Malaking dagok daw ito sa taong bayan, lalo't naharap sa krisis sa petrolyo. Krisis ngayon, gusto natin may ayuda, tulong ang mga kababayan natin. Kulang ang pondo ng gobyerno kasi nauubos sa korupsyon. Ang Office of the Ombudsman idadaan sa evaluation ng reklamo. Pero sinabi na noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may gumugulong ng investigasyon kina Bersamin at Oleyvar bunsod ng referral ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, konti pa kumpara sa mga nakaraang Holy Week ang mga pasahero ng mga bus na nagpupuntang Baguio ngayong Lunes Santo. Pero yung mga pasahero ng mga jeepney na namamasada sa Luzon, namomroblema sa haba ng pila. Alamin kung bakit sa live na pagtutok ni Bea Pinlac. Bea! Emil, kung may mga turista magko-commute dito sa Baguio City ngayong mahal na araw, maghanda ng mahabang pasensya para sa mahabang paghihintay para lang makasakay ng jeep na minsan daw umaabot ng ilang oras. Dati na raw itong problema dito sa City of Pines na pinalala ng paglobo ng presyo ng petrolyo. Sa loob ng 2 hanggang 3 oras, marami na tayong pwedeng magawa. Pero para sa college student na si Mayan, madalas, ubos na agad yan sa pila pa lang para makasakay ng jeep. Kaya apektado na raw ang pag-aaral niya. Na-absent na, tapos everyday na ganun-ganun na lang. Tapos wala na talaga, as in nahirapan na talaga mag-commute. Late tas absent. Kapag wala na talagang masakyan. Si Olivia naman, buhat pa ang 2 taong gulang na anak habang nakapila sa sakayan ng jeep. Dati-dati kasi inaantay kami nung jeep. Ngayon kami na yung nakapila. Mahirap talaga. Sa mga iba talaga, babot talaga ng 2 hours, 1 hour yung mga antayan ng jeep. Sabi ng Baguio City Administrator, dati ng problema ang matagal na paghihintay ng mga commuter. Pero pinalala raw ito ng walang tigil na pagmahal ng presyo ng diesel. Maluwag nga ang kalsada pero ang mahal ng krudo.
Before naman, ang triggering points niyan, ayaw bumalik nung iba dahil wala na nga silang iba-backload, matra-traffic pa sila going back to the city to get the passengers. So, yun palang grabe yung operational costs nila just to cover that. Sa Baguio City, umaabot ng 138 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel at lagpas 100 pesos naman sa gasolina. Kaya nalalagasan na raw ang hanay ng mga PUV driver habang patuloy na nauubos sa diesel ang dapat sana'y kita na iuuwi nila sa kanilang pamilya. Yung mga kasama namin na mga driver-operator, hindi na nagbibiyahe na. 200 pesos lang ang naiuwi namin. Wala na. Pero mahirapan naman ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin. Para matugunan ang problema ng mga commuter at tsuper, pinag-aaralan na raw ng Baguio LGU ang pagpapatupad ng Emergency Mobility Support Program. We will cover the jeepney's expenses na para at least mitigated yung mga babayaran niya, yung biyahe niya pabalik. Pagbabalik ulit dun sa normal, we have to be aggressive in addressing yung fleet management system ng mga drivers associations natin, staging areas, provisions for more jeepney terminals. Makakatulong naman kung yung sabihin nilang ganun. Pero kung kami lang talaga, ako lang talaga, kailangan namin magdagdag ng pamasahe. Kung mahaba ang pila para makasakay ng jeep sa Baguio, ang mga bus naman, swerte na kung mapuno ng mga biyahero. Hindi pa kami puno, pag-just ng oras hanggang mapuno. Noong nakaraan, dagsahan ng pasahero pero ngayon wala. Kung walang 20 na pasahero, hindi kami makakabiyahe niya siya. Kung 10 lang. Emil, tuloy-tuloy naman daw ang mga coordination meeting ng Baguio City LGU kasama ang mga commuter at transport group para mapagaan ang commute dito sa summer capital ng bansa. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bea Pinlac. Ngayong umaalagwa ang presyo ng petrolyo, may ilang gustong mag-carpool na lang o sumabay sa ibang may sasakyan sa halip na magkanya-kanya. Pero pati yan, balak hingan muna ng permit sa LTFRB. Nakatutok si Maki Pulido. Carpool ang isa sa pakiusap ng gobyerno ngayong problema, ang presyo at supply ng petrolyo. Pero paano ka makakahanap ng isasabay o masasabay ang pribadong sasakyan? Pwedeng maghanap niyan sa libreng website na nilaunch ni John Mauricio, ang kasamatch.com, na isang hobby project. Nung nag-start tumaas yung presyo ng gas, naisip ko, for our subdivision exclusively, gagawa ako ng platform na instead na sa group chat kami mag-usap, which is parang ang hirap kung magsaset-up ng carpool, gagawa na lang ako ng system. Para safe, ang mga naghahanap ng mga ka-carpool ang magbubuo ng kanilang group sa website. Hindi pwedeng basta-bastang mag-add ng miyembro. Kailangang aprubahan ng admin ng binuong community. Ang magkaka-carpool na ang mag-uusap kung paano ang hatian para sa isang biyahe. Pwede silang gumawa ng groups, exclusively sa kanila lang. Kayo-kayo lang yung makakakita ng mga carpools na ipopost doon. So mag-post ka doon ng I'm looking for a carpool papunta dito, yung mga kilala mo lang yung makakita noon, walang iba. So ganun yung idea. Tapos wala siyang invite, kailangan ibigay mo yung username mo doon sa gumawa ng group. Hindi na bago ang konsepto ng carpool, kung saan maaaring magsabay-sabay sa isang sasakyan ng mga pasahero imbes na kanya-kanyang sasakyan at maaaring mag-ambag ng konti sa may dala ng sasakyan. Pero sabi ng MMDA, kailangang mag-apply online ng special permit mula sa LTFRB ang mga magka-carpool para hindi mahuli. Isusulat sa application ang rutang gagamitin. Bukas ang carpool scheme ng MMDA sa lahat ng may-ari ng pribadong sasakyan, pati sa mga pribadong kumpanya. Wala pang final guideline, pero maaaring magtakda ng fare structure. Yung fare structure, more on dapat hindi siya tataas ng sobra doon sa regular na binabayaran. Mag-set ng parameters ang DOTR at LTFRB dito para rin po hindi maabuso. Para hindi kumpetensyahin ang pampublikong sasakyan, partikular ang UV Express, 2 biyahe lang ang papayagan, isa sa umaga, isa sa hapon. Point to point dapat ang biyahe, bawal magsakay ng pasahero sa kalsada. Hindi po pwede yung parang namamasada na
pick up along the way. Kumbaga, may isang pick-up point, may isang drop-off point lang po. Nangangamba ang National Federation of UV Express sa carpool scheme na ito. Halos wala nang araw kinikita ang mga UV Express driver at operator. Baka maagawan pa sila ng pasahero. Kung ito po ay ipapatupad at hindi po strictly mamomonitor in so far as their regulation ng P2P or point-to-point, doon na po pwedeng makikipag-agawan na sila ng mga pasahero. Tinitiyak ng MMDA na magbabantay sila para matiyak na point-to-point talaga ang biyahe ng mga may carpool special permit. Pero hindi bilib dito ang ilang nakausap naming UV Express driver. Bakit nga hindi nawawala yung kolorum kung binabantayan nila, di ba? Sa mga terminal pa po pumipick up. Kung kaya nilang bantayan, yun lang tanong doon. Sana kaya nilang bantayan. Pero sa sobrang dami rin, ma'am, baka hindi nila kaya mabantayan din yun. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Abot mahigit 1 milyon ang kumpirmadong booking sa eroplano na manggagaling sa NAIA ngayong Semana Santa. Ang ilan, sinamantala ang biyahe habang hindi pa nagmamahal ang fuel surcharge. Nakatutok doon live si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, kung makikita mo sa likod ko, marami-rami na yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Pero sa lagay na yan, medyo kumonti na yan kasi kanina, mga bandang alas 6 ng gabi, dagsa po yung mga pasahero dito. Yan po yung check-in counter ng dalawang airlines dito sa NAIA Terminal 3. Sabi ng ibang mga nakausap kong pasahero, 4 o 5 oras bago yung kanilang flight, nandito na sila. Nanginginig si Richelle nang lumapit at manghingi ng tulong sa amin matapos i-offload ng immigration officer kaya hindi nakasakay sa eroplano pa Hong Kong. First international trip niya sana ito na ginastosan daw niya ng 40,000 pesos at itinaon niya sa Semana Santa. Hindi naman ako mag-TNT doon. Kasi taga-probinsya po ako. Gusto ko lang talaga ma-experience ng first international travel. Solo tourist lang siya at meron anyang return ticket, hotel booking, payslip, bank statement at pera. Pero ang hinanap sa kanya, affidavit ng taong magi-sponsor ng kanyang biyahe, pati passport nito at dokumentong patunay ng ugnayan nila. Pinagalitan pa ako, sabi niya, wag na kasi per compliance na daw. Dapat may kakilala daw ako doon. Because self-sponsor lang po talaga. Hindi na po talaga pwede magpaliwanag kasi hindi naman sila, kasi isang tanong, isang sagot lang talaga sa kanila, sir. Hindi umubra ang paglapit niya sa satellite office ng Bureau of Immigration na pinayuhan si Richelle na lumapit sa kanilang central office sa Intramuros sa Maynila. Useless na lang kukuha ng passport at gusto ko kasi talaga ireklamo, sir. Ang pamilyang ito naman na biyaheng Palawan nag-book sa iisang flight pero nitong Huwebes, inabisuhan silang hiwa-hiwalay na sa 3 magkakaibang flight. Hassle po. Okay lang sana kung sanay sila. First time nilang 5 So sila pa mauna? Sila pang mauuna. Kaya sacrifice po kami na dito na lang kami matutulog gawa nung walang mag-a-assist sa kanila. Ito ang nagiging pangalawang problema. Silang mauuna, saan sila mag-i-stay? Sabado pa marami ang pasahero sa NAIA pero ayon sa Manila International Airport Authority, talagang tumaas na ang average na bilang ng pasahero rito kada araw kumpara noong nakaraang taon. Gayunman, tiyak na nga abot sa 1.3 million ang pasaherong may confirmed booking para sa buong Holy Week ngayong taon. Kahit pa nga may state of national energy emergency, marami ang tuloy ang mga biyahe lalo't bihira ang panahon para mapahinga sa trabaho. Siyempre medyo nagdadalawang isip nga because of the situation. Pero kasi with God's help naman, I'm sure hindi kami pababayaan. Look forward mong gawin sa Yung sasakay ka sa bangka tapos babitawan mo yung lantern doon. Hindi ba may wish yata yun? Yeah. Ano i-wish mo? Matapos na tong crisis na to. May ibang pasahero, kabibili lang yung ticket nila the day before. So ibig sabihin, hindi pa masyadong ramdam yung taas ng presyo. Sinasamantala rin ng ilan habang hindi pa nagmamahal ang fuel surcharge sa mga flight na hiwalay pa sa mismong pamasahe. Magiging level 8 na yan mula April 1 hanggang 15 o hanggang mahigit 6,000 pesos sa international flights. Pero posibleng tumaas pa yan. Baka umabot tayo ng level 15. Hindi natin masasabi. Possible kasi tumataas ng presyo ng jet fuel. Iyan naman yung surcharge na yan, iriliwanag ko lang. Hindi yan base fare. Tiniyak naman na raw sa MIAA ng Philippine Airlines at Cebu Pacific na may sapat silang jet fuel sa susunod na 3 buwan.
Emil, kakaanunsyo lang ng Philippine Airlines, sinuspindi muna nila yung kanilang mga biyahe between Manila at Riyadh hanggang sa April 8 dahil pa rin po yan sa gera sa Middle East. Pinapayuhan po nila yung kanilang mga apektadong pasahero na pwede raw mag-avail ng libreng rebooking o di kaya refund. Yan muna ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Ako po si Jonathan Andal. Nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Tuloy ang pagtalakay ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng panibagong petisyon sa Korte Suprema laban dito. Yan po ay hanggang walang temporary restraining order ang Korte. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Hanggang walang ipinalalabas na temporary restraining order ang Supreme Court, tuloy lang ang House Committee on Justice sa hearing nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy raw ang hearing ng komite sa April 14, 22 at 29. Noong isang linggo, hiniling sa Korte Suprema na mga abogadong sumusuporta kay Duterte na ipatigil ang pagdinig sa Kamara. Panggulo lang po yun eh. Kasi una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang Pangulo po yung nag-file po ng petition po na ito. Nilinaw ng bise at kanyang abogado na hindi raw sila kinonsulta ng mga naghain ng petisyon. Ako personally, hindi ako na-konsulta. No? Wala kaming naging pag-uusap ukol dito. Kami ba magpa-file ng SC petition, hindi ba? And I always say that's a real possibility. Pero duda rito si Justice Committee member, Representative Terry Ridon. Magkakasama ho sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? So tingin ko magkakasama at alam na pangalawang Pangulo ito po nga kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung po nga nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po nga kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. Tingin pa ni Ridon, tila pinipigilan ng bise na lumabas ang mga ebidensya. Bagay na itinanggi ni Attorney Michael Powa. We're not trying to suppress anything here. We're saying there's a proper time for everything, proper forum for everything. So we're not delaying anything. Wala po, kasi sa totoo lang, kung ito ay maakyat sa Senado, lalabas din naman yung mga yan. Hamon ng abogado ng bise. We have no problems kung iaakyat na nila. In fact, may mga haka-haka na or may mga statements na merong numero na. But again, it cannot be said na due process was not afforded to her because like what you had previously stated, in each and every stage of the proceeding, meron pong puwang, mayroon pong pagkakataon. Ang pangalawang Pangulo na sumagot. Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon na nagbabadya ngayong Semana Santa. Magiging mainit ang panahon pero nariyan pa rin ang tsansa ng ulan. Pinakamataas ang naitalang heat index kanina sa San Jose Occidental, Mindoro na pumalo sa 41 degrees Celsius. 40 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Coron, Palawan, Piracatanduanes at Cotabato City. Ayon sa Pag-asa, halos sa mga lugar na yan, mararanasan din ang pinakamainit na panahon sa susunod na 2 araw. Ayon naman sa Special Weather Outlook ng Pag-asa, para po bukas, Martes Santo at sa Miyerkules Santo, iiral ang ridge of high pressure area sa Northern Luzon kaya magiging maaliwalas ang panahon. Sa natitirang bahagi ng bansa, maalinsangan pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Kung titignan din ang datos ng Metro Weather, bukas ng hapon, may tsansa ng panandaliang ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Ilocos Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Pagsapit ng Miyerkules, mas marami ng lugar ang uulanin sa Mindanao sa hapon. Sa Metro Manila, maaliwalas pero mainit at hindi rin inaalis ang posibilidad ng pag-ulan. Tukoy na ng mga otoridad ang operator ng sasakyang tumakas matapos magpa-full tank sa gasolinahan sa Quezon City. Nangako siyang ihaharap ang driver na hindi nagbayad ng 5,000 piso. Nakatutok si Chino Gaston. Madaling araw nung nakarang linggo nang magpa-full tank ang MPV na ito at nang makargahan ng diesel, lumarga. Tinrace ng mga otoridad kung sino ang registered owner ng sasakyan. Lumabas din sa investigasyon na ginamit ito bilang TNVS o Transport Network Vehicle Services.
Pinuntahan ng pulisya ang bahay ng huling nakarehistro sa LTO na nagmaneho ng sasakyan. May tatanong lang po. Pero sabi ng lalaki, 2 taon na mula nang siya'y tumigil na maging driver ng naturang sasakyan. Matagal ko na po din drive kasi po nagka-unit ako ng 2024, sarili na. Pero totoo po, binahay ko po yun ng 2023, mga ano ko rin hinawakan yun. Kulang 1 taon. Pumunta po tayo dito kasi na-trace po natin na siya din ay dating driver ng Innova po na hinahanap po natin. So na-trace din po natin siya na dinadrive niya dati yung Innova at dito nga po natunto natin siya sa North Caloocan. Opo, yung may tattoo po ako po. Bakit? Nag-viral pala kasi yung sasakyan nyo. Sino ba driver nun ngayon? Hindi ko alam hindi ko kilala kasi bago lang Bago lang. Ako kasi pinuntahan ng mga pulis dito tsaka media, yung sasakyan po pala nag-viral. Ayon kay QCPD Station 1 Commander, Police Lieutenant Colonel J.L. Aguirre, tumawag sa kanyang operator ng sasakyan at nangakong ihaharap ang driver nito na kinilala niyang si Jeff. Nakausap namin yung operator, kilala niya yung driver. Ang sabi niya pupunta daw mamaya sila sa Laloma Police Station to shed light sa nangyari at kung bakit ginawa ng driver niya po yun. Nahaharap ang driver sa reklamong estafa dahil sa hindi nito pagbayad matapos magpakarga ng diesel sa gasolinahan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Isang trap ang pag-uusap ng China at Pilipinas tungkol sa joint oil exploration. Ayon po yan kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ayon anya sa website ng China, sila ang magmamay-ari ng makukuwang langis sa joint development. Nakatutok si Ravi Tima. Ang mga radio challenge na ito hindi na raw bago kay retired Associate Justice Antonio Carpio. Una niya itong narinig nang magtungo siya sa Isla ng Pag-asa, 14 na taon na ang nakakaraan bilang bahagi ng paghahanda para sa isasampang kaso ng Pilipinas laban sa 9-dash line ng China. Bagaman ngayon ay nasaksihan mismo ni Carpio kung paano gamitin ng Philippine Coast Guard ang panalo ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal, nangihinayang siya na dito nagamit agad. We have to move on and make up for lost time. And I think we're in the right track right now. Sa pag-iikot ng PCG Caravan Aircraft sa munisipalidad ng Kalayaan, ipinakita ng Coast Guard kay Justice Carpio kung gaano nakalaki ang illegal na islang itinayo ng China sa Panganiban Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kita rin ang dami ng mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Sabina Shoal. Pero ang nakababahala ngayon ayon kay Carpio, ang pag-uusap ng China at Pilipinas para sa joint oil and gas exploration. Joint development is a trap. Because joint development means, you go to the website of China, it says joint development means China owns the gas, the oil, all the natural resources. China has the sovereign rights. That's from the point of view of China. So why will we accept that? Ang PCG tuloy lang naman daw sa kanilang trabaho at bagaman aminadong apektado sila sa pagmahal ng krudo, ayon sa PCG, hindi nito maapektuhan ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea. Ang pag-utos ni Commandant, we prioritized the Coast Guard deployment sa West Philippine Sea, whether para sa barko or sa aircraft. We are not going to sacrifice our MDA flight and also our sovereign patrol para siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Sa kabila ng walang tigil na harassment, radio challenge at pati na pagpapalipad ng helicopter tulad ng nakita ng aming mga piloto kanina sa kanilang radar na sumunod dito sa sinasakyan naming aeroplano ng PCG. Patuloy daw itong mga ganitong domain awareness flight ng Coast Guard para i-gate na Pilipinas at hindi China ang may karapatan dito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Mula rito sa ipapawid ng Kalayaan, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, ihanda po ang bulsa dahil big time na naman ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa diesel, kapit hanggang mahigit 12 pesos per liter ang dagdag presyo ng ilang kumpanya. Sa gasolina naman, hanggang 2 pesos and 50 centavos per liter ang taas presyo ng ilan. Sa kerosene, hanggang 2 pesos naman ang dagdag presyo. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis tungkol sa kanilang mga price adjustment.
Sa gitna ng hakbang ng gobyerno na ipagbawal ang online game na Roblox sa bansa, iginit ng pamunuan ng gaming platform na may mga proteksyon sila para mapangalagaan ang mga naglalaro nito. Sa isang pahayag, sinabi ng Roblox na kaisa sila ng Department of Information and Communications Technology sa pagnanais na panatiliing ligtas online ang kabataan sa Pilipinas. Matatanda ang sinulatan ng DICT ang Roblox matapos lumabas sa mga pangambang nagagamit ang gaming platform sa child exploitation. Sabi ng Roblox, meron daw silang advanced safeguards at safety policies laban sa content at komunikasyon na nakasasama sa mga players. May filter rin daw sa platform para mapigilan ang pamamahagi ng personal na informasyon, pati ng mga image o video. Chine-check rin daw ang edad ng mga manlalaro at nalilimitahan daw ang pakikipag-chat ng mga bata at teenager sa mga kaedad nila. Sasabay sa tag-init ang fit bod ni Sangre Terra, also known as Bianco Umali, na masisilayan hanggang sa nalalapit na pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. At mapapanood na rin mamaya ang character ni Elias JTV. Makichika kay Aubrey Carampel. Face card and summer bod never decline. Si Encantadia Chronicles Sangre star Bianca Umali. Pero higit sa ganda, angat din ang pagiging astig ni Bianca sa kanyang training ng Filipino martial arts. Sa isang event, ibinida ni Bianca ang kanyang balisong techniques. Very proud naman dyan ang boyfriend niyang si Ruru Madrid, na nagpamalas din ng galing sa Filipino martial arts. Bukod sa pagiging fit, goal din daw ni Bianca at Ruru na palaganapin ang awareness tungkol sa Filipino martial arts. We have been having so much fun para mas mapatagal pa ang kultura natin mga Pilipino. Bukod sa martial arts, isa pa sa ine-enjoy ni Bianca ang pagiging bahagi ng cast ng Encantadia Chronicles Sangre. Excited na nga raw siya sa nalalapit na finale dahil ito raw ang culmination ng ilang taong hard work para sa Kapuso Telefantasia. We're down to our last 4 or 5 taping days. Wow. Grabe. After 5 years. 3. Congratulations, my love. Thank you. 3 years of Kasi 5 taping, years pero siya nag-training. I trained for 2 years for it before starting. So 5 Simula years of my life. 2021. Oo. Yes. Exciting yan. Exciting. At avisala Eshma sa lahat ng mga sumuporta. Bago yan, marami pang aabangan ang mga Encantadix. Kabilang dyan ang paglabas mamaya ng karakter na gagampanan ni Elias JTV. This Holy Week break naman, sasamantalahin daw muna ni Bianca at Ruru ang panahon para makapagpahinga at magkaroon ng quality time together. Mag-rearrange ako ng bahay at sasamahan ko yung mga aso ko. Definitely will be spending time together. Dali ko sa bundok to para makahinga. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Inaresto ang basketball player na si Mark Cardona dahil sa umunoy pambabastos at pananakit. Ayon sa pulisya, sinunggaban at hinalikan umano ni Cardona ang babaeng complainant na papunta noon sa smoking area ng isang bar sa Taguig. Nang kumprontahin ang kasintahan ng biktima, nang hamon umano ng away si Cardona at sinundot pa umano ang mata ng lalaki. Posibleng maharap sa reklamong acts of lasciviousness at physical injury si Cardona. Sinisika pa po ng GMA News na kunan siya ng pahayag. Mga kapuso, umabot sa bubong ng mga kabahayan ang pagtugi sa isang lalaki na matagal nang wanted dahil sa kasong pagpatay. Ang pag-aresto sa kanya sa aking eksklusibong pagtutok. Mula sa makikipot na eskinita, nakatakbo papasok sa bahay ang target ng police operation hanggang sa ang habulan. Napunta na sa mga bubong ng bahay. Bago pa isip mo. Pakirapan ang paghuli dahil kahit nasa ibabaw na ng mga bahay, nakakahanap pa rin ng paraan ng suspect para hindi ma-corner hanggang sa humantong na sa puntong ito.
Ang suspect na paligiran na ng mga alagad ng batas. At habang nakatalikod, Uli! sinunggaban na siya ng mismong team leader ng operation. Ano ba kayo? Tinahiningan natin na spot of birth siya. Ang suspect na si Elias Rigor, wanted sa mga kasong may kinalaman daw sa pagpatay at iligal na droga sa Fishport Complex sa Navotas. Ang mga tao, nagpalakpakan nang mabalita ang huli na ang suspect. Nagpapasalamat sila na nakuha natin itong subject na. Bakit to? Kaya sa palagay niyo papasalamat to sila? Actually, habang nandyan daw si Rigor sa area nila, hindi sila mapanatag. Ayon sa pulisya, December pa tinatrabaho ang suspect pero dahil malapalos, malimit na nakakalusot si Elias Rigor. Tag by the Northern Police District, no? Pang-apat ito sa pinakamataas na tinutugis ng mga iba't ibang PNP units within the Kamanaba area. Allegedly, itong subject natin ay involved sa proliferation ng illegal na droga. Itinanggi ng suspect ang paratang. Nagulat na lang po ako, hinuli nila ako ng Mga pulis? pulis. Hinuli po ako ng pulis. Hindi ko alam kung anong motibo. Misa ka bang na-involved dati? Sa patayan o kung ano Hindi mang po. barilan? Hindi pa po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, umabot sa bubong ng mga kabahayan ang pagtugi sa isang lalaki na matagal nang wanted dahil sa kasong pagpatay. Ang pag-aresto sa kanya sa aking eksklusibong pagtutok. Mula sa makikipot na eskinita, nakatakbo papasok sa bahay ang target ng police operation hanggang sa ang habulan. Sige, yan, ganyan yan. Chopper ka po. Tayo, pati mo po, yan. Napunta na sa mga bubong ng bahay. Wala! Bago pa isip po. Bago isip po. Pakirapan ang paghuli dahil kahit nasa ibabaw na ng mga bahay, Suko ka na, oy! nakakahanap pa rin ng paraan ng suspect para hindi ma-corner. Hanggang sa humantong na sa puntong ito. Ang suspect na paligiran na ng mga alagad ng batas. At habang nakatalikod, Uli! sinunggaban na siya ng mismong team leader ng operation. Ano ba kayo? Tinahiningan natin na spot of birth siya. Ang suspect na si Elias Rigor, wanted sa mga kasong may kinalaman daw sa pagpatay at iligal na droga sa Fishport Complex sa Navotas. Ang mga tao, nagpalakpakan nang mabalita ang huli na ang suspect. Nagpapasalamat sila na nakuha natin itong subject na. Bakit to? Kaya sa palagay niyo papasalamat to sila? Actually, habang nandyan daw si Rigor sa area nila, hindi sila mapanatag. Ayon sa pulisya, December pa tinatrabaho ang suspect pero dahil malapalos, malimit na nakakalusot si Elias Rigor. Tag by the Northern Police District, no? Pang-apat ito sa pinakamataas na tinutugis ng mga iba't ibang PNP units within the Kamanaba area. Allegedly, itong subject natin ay involved sa proliferation ng illegal na droga. Itinanggi ng suspect ang paratang. Nagulat na lang po ako, hinuli nila ako ng Mga pulis? pulis. Hinuli po ako ng pulis. Hindi ko alam kung anong motibo. Misa ka bang na-involved dati? Sa patayan o kung ano Hindi mang po. barilan? Hindi pa po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Kaugnay ng pahayag ng DSWD ukol sa mga NLT and VS driver na hindi pa nakatanggap ng ayuda, nilinaw ng kumpanyang InDrive na isinumiti nila ang buong listahan ng kanilang partner drivers alinsunod sa panuntunan ng LTFRB at ibang may kaugnayang ahensya. Dumaan nila ito sa validation para matiyak na nasunod at nakumpleto ang mga impormasyon. Bahagi nila ng proseso ang pagsumite
ng kaukulang mga dokumento ng kanilang mga driver. At dahil naunawaan nila kung gaano kahalaga ang ayuda sa kanilang mga partner driver, tiniyak ng kumpanya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa LTFRB at tutulong para maisama sila sa planong special payout. Nagsagawa na rin ang kumpanya ng mas malalimang pagsuri sa mga isinimutin nilang record para maisaayos ang mga datos at mga nakabinbin at kulang pang dokumento. Kabilang ang paglalakad sa mga diskartipid ng ilan ngayong mahal ang langis. Pero ayon po sa ilang vlogger na matagal nang naglalakad ng malayuan sa Metro Manila, hindi walkable ang maraming kalsada. Sumama sa Chinito Walkers si Mark Salazar at narito po ang kanyang pagtutok. Maraming dahilan kung bakit unwalkable ang sidewalks ng Metro Manila. Iisa-isahin ko ang ilan kong nakita. Halimbawa, itong sidewalk na to, alanganin naman to sa dalawahan. Mananagiliran ng mga pedestrian, yung mga maglalakad dahil alanganin sa dalawahan tong sidewalk eh. Tara naman sa EDSA Ortigas Flyover kung saan susubukin ng overpass ang BP mo. Kagaya niyan, anong oras to ngayon? Alas 12. May heat index ka pag ganitong tag-init. Eh, lalakarin mo, wala namang bubong, hindi ba? Kung matangkad-tangkad ka pa, eh, tumbo ka dito kung hindi mo kabisado itong dinadaanan mo. Kasi talagang yuyuko ka. Okay na raw ito kaysa pedestrian lane sa baba. Hindi senior friendly. At saka dapat, pedes muna bago yung masasakyan. Wala, mininto ka. Sila lahat, ganun. Totoo. Kaya nga naglalagay ng pedestrian, di ba? Oo, pedestrian. Basta sige. Hindi wala namang mga stoplight. Hindi tayo pedestrian. Tumakbo ka na lang, di ba? Kaya nga. So, lagi kang may risk. Ay, kahit saan. Dito naman sa EDSA Balintawak, okay na sana at may pa-elevator sa mga tatawid. Ang problema rito, kung halimbawa meron akong PWD na sakay ko sa wheelchair, eto rampa niyan. Diretso na kami sa EDSA ng aking PWD. Mali. Sa Maynila naman, nakipagkulab ako sa mga vlogger from Lasal, ang Chinito Walkers. Nagsimula sa trip-trip lang ang ngayoy kampanya na nila para sa safe and walkable Metro Manila. Sobrang haba po ng pila ng LRT na umabot sa labas. College friends, parang sinabi lang namin, what if lakaran natin from Lasal to bahay natin. That one video kind of blew up on TikTok. Parang na-open yung eyes namin na parang mahirap pala talaga maglakad sa Metro Manila. Naglakad kami mula sa kanilang campus sa Taft Avenue papuntang Quirino Avenue. Every time we step outside, we definitely have to be attentive and alert pa rin sa surroundings. Kahit sanay na, it's not an excuse to just, not look around. Kasi technically danger zone na to eh. Like, ano na naman ang kotse. Iba ang risk ng tag-init sa Taft, iba rin ang risk pag tag-ulan. Pag tag-ulan, ito ang panukat natin. So how dangerous? Is it 6 feet dangerous? Is it 5 feet dangerous? Yan ang kalsada na to pagka different seasons. Sa maraming parte naman ng Quirino Avenue, sama-sama na sa bangketa ang illegal parking, palikuran ng tao at hayop. Tinamaan mo yung isa. Natapakan mo yung tao. Seryoso? Tinamaan mo. Okay. Ayun yung mahirap dito, may mga landmines talaga. Grabe. Kung meron kang naka-wheelchair, hindi ka makakababa. Ano mang kondisyon ng Quirino Avenue, susuungin na mga walang choice. Tag-ulan. Kasi ba agad dito mga... Talaga? Galing po ako ng station. Sige rin, diretso pa rin pasok. Diretso pa rin po. Ito nga pala ang Matcha Bridge kung tawagin ng Chinito Walkers. Hindi dahil sa matcha green tea, kundi ang kakulay nitong ilog. Mahilig ka po ba sa matcha? Medyo. Dito po kasi may only matcha.
Only production. Tawag namin po dito na unlimited matcha. The Matcha River, Lakad pa ng konti, mararating mo naman ang Rocky Road na tadtad ng dumi ng hayop at tao at mga bubog. Hanggang sa umabot na kami sa Quirino Avenue corner Osmeña Highway para sa Mission Impossible na tinatawid ng mga pedestrian. Paano kung tatawid ka doon? Wala ka namang pedestrian lane. Wala ka namang overpass. Paano ka pala pupunta doon? Nakatawid kami sa Osmeña pero hindi ko na pinilit yung patawid naman ng Quirino dahil baka ma-jaywalking na kami. Ang realization ko sa halos 2 kilometrong nilakad namin, Galing ka Quirino Avenue, dito talaga yung lalakarin mo dahil pa San Juan ka, halimbawa. May edad ka, PWD ka, hindi obra. Hindi talaga kayang lakarin ng isang ordinaryong mortal. The ways na tinayo yung mga sidewalk, yung mga roads, parang prioritize po talaga yung mga cars before pedestrian. ang sabi ng Chinito Walkers, sana dumating din ang panahon na mabigyan ng prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga pedestrian. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras. Mapa-intimate o grand celebration feeling on Cloud 9 na sina Kapuso stars Caprice Cayetano, Vince Maristella at Kim Jisoo dahil sa kani-kanilang get-together with fans. Makichika kay Athena Imperial. Heartwarming para kay Never Say Die star Kim Jisoo ang intimate birthday celebration na inorganisa ng kanyang fans kagabi. This is the day I was born and then at the same time this is the day my mom's made me, right? So it's also for my mom's day. Yeah. So actually I always give to mom and my birthday for celebrate. It touched my heart because I expect I just spend like a normal day. Mas nakilala ng fan si Jisoo na nag-share ng tidbits tungkol sa kanyang buhay. One of my wish is I want to buy house in Philippines too. My favorite game now is Elden Ring. It's like Elden Ring is, how do I say, RPG game. Ilang araw naman matapos ang pagsali sa isang global indoor fitness competition sa Thailand, ibinagdiwang ni Sparkle artist Vince Maristella ang fitness win na yan, pati ang kanyang birthday kasama ang fans. Alam mo, minsan lang kami magkita-kita ng mga fans ko and napakasaya kasi alam mo yun, bawat tagumpay namin sa buhay, sineselebrate talaga namin. At syempre, alam ko na through ups and downs, di talaga nila ako iwan. Pinktastic naman ang fan meet ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Na-surprise po talaga ako kasi may mga gifts po, tsaka yung mga outfits po nila, mga favorite color ko po talaga yung pink, kaya na-appreciate ko po talaga yung efforts nila. Next goal daw ni Kapkap ang mas dumami pa ang kanyang projects. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Noon pa man, kasama nyo na kaming sumaksi sa mga hamon ng panahon at sa mga isyong humubog sa ating lipunan. Kasama nyo kami sa bawat tagumpay at kaagapay saan mang sulok ng daigdig. Dahil mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang aming panata. Hindi kailanman iniwan ang pinagmulan. Nananatili ang aming paninindigan. Para sa patas na pagbabalita. Para sa katotohanan. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan.
pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.